Franklin Drilon ay nasa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Senator Drilon. Good morning, magandang umaga po, Alvin. Mayong aga. Good Good morning. morning, sir. Sir, hindi ko pa natatanggap yung libro mo. Partner, sabi niya, padadalhan niya ako ng libro niya, di ba? Oo. Bigyan mo ako ng address at Ayan, kung saan ayan. ko padala ko ngayong araw na ito. Kasi talagang interesting, partner, to read because ang nangyayari sa atin ngayon. Sa Senado, nagulat ka ba sa nangyari kahapon na kudita, former Senate President Drilon? Sa unang, alam mo, sa librong ginawa ko, isang chapter doon para sa impeachment dahilan po 2 beses ako naging Judge. senator judge. Kaya yung aking karanasan nung 2 impeachment trials ay nandun sa libro ko po. Kaya kung gusto mong mabasa, bigyan kita ng kopya. Ganun din si Doris. Kung gusto ni Doris. Oo naman, sir. Maganda yan, maganda yan, Oo, partner, maghintay kami, sir. on a weekend. Basahin mo Oo, habang humihigop ka ng kape o hot chocolate. Basahin Yes. mo ang libro. Anyway, para sagutin yung tanong mo, Alvin, ako'y hindi nagulat dahilan sa I was expecting a reorganization although not yesterday dahil alam ko lahat ito ay nauugat sa halalan sa 2028. Bakit po? Dahilan sa kung magkaroon ng trial, hindi maganda para kay Sara Duterte dahil ilalabas yung ebidensya laban sa kanya. Kaya po nangyari ito dahilan sa, siyempre, sa pamumulitika ng mga senador natin. Sabi ko nga, ulitin ko lang, kung nagkaroon ng trial, kung magkakaroon ng trial, hindi po maganda para sa 2028 para kay Sara Duterte. Ngayon, bakit biglang nangyari kahapon ito? Dahilan sa kung titingnan mo, Alvin, ang boto ni Alan Cayetano ay 13. Ama. And yun po kailangan 13 votes kung bibilangin mo. Kaya kung hindi mo masok si Bato, walang 13. Hindi matutuloy ang reorganization. Kaya pinilit na mangyari kahapon dahil sa nakatakdang ipadala ang impeachment complaint ngayong araw na ito sa Senado. Kaya kung titingnan natin, yan po ang pag-reorganize kahapon ay kasama sa power struggle, kasama sa kung sino ang nagpoposisyon para sa 2028. Opo, pero ganun talaga ang ugali ng mga senador, Senator Yun na Drilon, nga, na parang ang bilis bumaliktad. Kagaya halimbawa ni Senator Loren Legarda. Wow, nagulat ako kay Legarda nandun sa kabila. Yung magkapatid na Diba? Villar, parang siguro hindi na nagugulat yung mga tao kasi alam naman natin na for a time Duterte din naman talaga sila, hindi Correct, ba? correct. Pero yung nakagugulat doon si Legarda at saka Zubiri and JV Ejercito, Senator Drilon. Oo. Yung si Meg Zubiri, naintindihan ko kung bakit nag-abstain siya. Dahilan po sa politika, taga Mindanao yan eh. Siyempre, ang constituency doon ni Sara Duterte ay malaki, mabigat. Kaya dahilan sa kanyang siya po'y taga Mindanao, nag-abstain siya. Si Legarda at saka si JV. Anong explanation Hindi doon? ko alam kung bakit dahilan sa... Ako po'y taga San Juan. Dito, matindi ang laban ng mga Ejercito Estrada at saka ng mga Zamora. Ngayon, si Zamora, nasa kalaban, nasa administrasyon. So, hindi ko po alam kung bakit si JV nag-neutral, nag-abstain. Si Legarda, anong drama ng Legarda? Bakit biglang kumambyo? Dahil siguro sa anak niya, ano po? Yan yung isa sa mga spekulasyon dahil sa kaso ng anak niya. Spekulasyon lang, I do not know kung ano talagang ang rason. Sige po. Opo, Doris, opo. go.
Sir, balikan ko lang yung sinabi mo kanina, ang lahat ng ito ay all roads lead to 2028. Pero yun sa nangyari po kahapon at naging immediate na reaction ng majority ng mga tao, bukod doon sa pagkakagulat, ay parang naging negative po. Sa palagay ninyo, ganyan din po ba madadala nitong negative reaction na ito hanggang 2028 o lalo pang titibay o lalakas ang pag-asa nung mga nagsabi na sila itatakbo? Doris, yung negative reaction, alam mo sa aking karanasan, ang bilis magpalit ng panahon. Kaya do not discount the fact na magiging mabaliktad itong feeling ng ating mga kababayan. I agree with you na medyo nagalit. Siguro marami akong natatanggap na text na hindi sang-ayon doon sa nangyari. Ngunit dalawang panig po yan. Yung grupo ng mga Duterte, maganda para sa kanila ang nangyari. Dahilan si Senator Soto nagsabi na pagdating ng impeachment complaint, agad-agad maglilitisin ang impeachment complaint. At ayaw yun ng grupo ng mga Duterte. Okay, now let's ask for some legal insights from former Senate President Drilon. Ano po? Kasi parang maraming legal issues ngayon. Ano? Unang legal na issue, hanggang kailan tatagal yung sinasabing protective custody ng Senado kay Senator Bato de la Rosa, na sabi kasi ni Trias, hindi pwede, dapat talaga siyang arestuhin. Sabi naman ni Cayetano, hindi, hanggat nandito ko, hindi yan. Protektado namin yan, kabaro namin yan, hindi yan pwedeng arestuhin. Ano ba talaga? Pwede siyang arestuhin o hindi pa pwedeng arestuhin, Senator Drilon? Sa batas pag-uusapan natin. Wala namang sinasabing protective custody. Yan po ay ginagawa pag may mga testigo or ibang tao na may pakialam sa nangyaring krimen o testigo sa NBI para proteksyonan ang kanilang kapakanan ay nilalagay sa protective custody. Ibig sabihin, under the custody of the authorities. On his own, pumapayag siya. Yan po. So, hindi ko po maintindihan kung ano yung protective custody. Wala po sa batas yan, ngunit ginagamit yan ng mga investigador, lalo na sa NBI or sa police, to place a witness under protective custody. So is it your position then, former Senate President Drilon, that the executive, the NBI, the DALG, the DOJ, or whoever is the law enforcement in this case, they can actually execute the warrant? Kahit sinasabi pa ng Senado, hindi, nasa protective custody namin yung si Bato, pwede nilang damputin? Is that your position? Sa batas po, hindi lang pwedeng arestuhin ang isang mambabatas kung ang krimen, kung saan ang krimen na final or ang information na final ay yung paglabag sa batas, pinaparusahan ng hindi mahigit sa 6 na taon na pagkukulong. Ang penalty dapat not exceeding 6 years and dapat ang Senado na sa sesyon. Yun, under those circumstances, hindi pwedeng arestuhin ang isang mambabatas. Yun po ang batas. Ngayon, beyond that, may tradisyon sa Senado at ito po ay nag-umpisa sa panahon ni Senate President Salonga na pag mayroong session ang Senado at mayroong warrant of arrest na isa-serve, huwag namang arestuhin ang senador doon sa session hall, doon sa session. Paglabag para respeto sa institution. Do not arrest the senator while the Senate is in session and not in the session hall. Outside of that, walang tradisyon. Ngunit sa ngayon, naging malabo na yung tradisyon yan. It has become expanded. Noong panahon ko, nangyari din po yan, si Laila de Lima, to maintain the dignity of the Senate and herself as a senator, he said, all right, I will accept the warrant. Uwi ako sa bahay.
doon niyo ako kukunin. Huwag dito sa Senado. Yun po ang circumstance kay Laila de Lima. Kaya kung batas ang pag-usapan natin, wala pong batas, yun po ay tradisyon. Opo, so ulitin ko ang tanong, former Senate President Rinon, pwede pong i-execute ng NBI ang warrant anytime now? Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradition po yung pinag-uusapan at kung ipapatupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradition na sinasabi at yan po ang nirespeto ng NBI. Opo, so legally Pero- speaking, kung Oo. sino man yung haharang, kung haharangin halimbawa ng Office of the Senate Sergeant at Arms o ng Senate President o ng pro tempore, kung sino mang opisyal ng Senado, technically pati sila madadamay din kasi pwedeng obstruction yun. Hindi ho ba? Theoretical po yan. As a matter of fact, as a matter of procedure, nirespeto po ng mga authorities, ng police authorities, yung Senado as an institution and the Senate President, siya nagpapatakbo ng Senado. Hindi, tama po sa batas, ganon ang sinasabi niyo, Alvin, tama po yung basihan sa ating batas. Ngunit, sa araw-araw, sa pangkaraniwan na pangyayari, yan po ay nirespeto ang institution. Hindi naman dahilan sa mas mataas ang senador kaysa batas. No one is above the law. It's a matter of courtesy nga siguro. Oo. Pwede po bang i-cite in contempt yung mga agents po ng NBI na nagpunta doon kahapon? Ayan po ay debatable. Alam niyo po, ang Senado ay isang legislative body na gumagawa ng batas. At sa ating sistema, para ka gumawa ng batas, ay kumatawag ka ng resource persons. Hindi po ba? Tinatawag mo ang expert sa radio, sa communication. Pwede kong tawagin si Doris at saka si Alvin to guide the Senate or the legislator in crafting the law para po mabuo ang batas. Ano ba ang pangangailangan? Pwedeng tawagin ng resource person dahilan yan po ang kailangan ng senador para po magampanan ang kanyang tungkulin. Ngayon, pag ayaw sumunod na tinatawag na resource person, pwede mo po i-cite for contempt at dalhin sa Senado at hanggang hindi siya magte-testify, ay pwede siyang i-detain for contempt. Bigyan ko lang ng emphasis, hindi po ang contempt ay para pilit na magbigay ng tulong ang isang testigo sa Senado upang magampanan ang tungkulin ng senador na gumawa ng batas. Okay. Hindi po yung kahapon sa akin, hindi po tama yung isa-cite mo for contempt. Opo. Kung meron po kayong maiisip na isang word to describe yung nangyari po kahapon doon sa Senado at doon din sa lower house, ano po yun, SP? Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. Na yung alam mo, ang gulo-gulo natin bilang isang bansa, nahihilo po yung ating mga kababayan kung anong nangyayari sa ating pamahalaan. Sana po maayos ito bilang isang itong gusot na ito. Magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency. Hindi yung ganitong paraan. Opo. Si Kapuso Mark Salazar nakamonitor. Ito din yung tanong ko eh. Pag dinala na si Bato daw sa daig, hindi na siya senador. Affecting the simple majority of Senate President Alan Peter Cayetano. Paano nga po yan? Please educate us. Halimbawa na nawala si Bato. Halimbawa, dinampot ng mga authorities partner. Na pwede naman talagang gawin. O di lalabas yun, 12. Kasi minus 1 13. Pag 12, magbabago ba yung liderato o hindi yan magbabago? Alam mo, Alvin, before yesterday, para bumoto ang isang senador, dapat physically present siya. Tama. Kaya
kung siya po ay wala sa session hall, pag nagtawag ng botohan, hindi po siya pwedeng bumoto. Ngunit kahapon, nagsumiti ng amendment si Senator Marcoleta na pwede ang Zoom, pwede ang telecommunication. Hindi kailangan ang physical presence para bumoto. Kaya kahit po nasaan sa ang isang senador, kahit nasa labas ng Bansa. Maynila, ay pwede po siyang bumoto. Ngayon, in-approve po ito kahapon, kaya ang sagot po ay kung wala si Bato, pwede po siyang bumoto? Pwede. Ang problema lang ganito, kung nasa labas ng bansa si Bato, pwede po siyang bumoto? Hindi ko alam. Dahilan sa pinalitan nila ang batas. Pag bilang pa ng quorum, pwede ka mag-present kahit ikaw po ay nasa labas. Ngunit may access ka sa telecommunication facilities. Marami pong implikasyon yan at hindi na pag-usapan kahapon dahil nag-propose ng amendment, in-approve ka agad. The problems will arise pagkatapos po dito when the situation comes for pagbotohan po sa batas. Hindi po kailangan sa impeachment. May batas na ipapasa on third reading bago po itong amendment na ginawa. Third reading, pag bumoto ang isang mambabatas sa third reading, ibig sabihin bago po pumasa ang isang panukala sa Kongreso, kailangan present. Ngayon, pwede bang nasa labas ka, boboto ka ngayon, mukhang pwede sang-ayon doon sa amendment. Ngunit yan po poses a lot of questions. So, dahilan sa pag-roll call, sabihin mo, present ka, ngunit via Zoom. Wala pala. Pwede ba via yun? Zoom. Hindi. So, Hindi, pero so Sen, pwede nga hindi palitan. ba- Kung 12 lang, halimbawa 12 lang. Ano? Kasi 13 sila ngayon, right? With Bato. So tinanggal mo si Bato sa equation. Halimbawa lang, dinala sa the Netherlands. So 12 na lang maiiwan sa kanya. Pwede bang siyang manatili as Senate President kung 12 lang? Dahil 11 lang yung kabila, so siya pa rin ang Senate President. Hindi kailangan ng 13. In other words, Sir Attorney Drilon. Unang-una, yung 13 ang kailangan para ikaw ay maihalal na Pangulo ng Senado. Pag nandyan lang nahalal na Pangulo ng Senado, hindi mo kailangan ng 13 para manatili sa pwesto mo. Ang nangangailangan ng 13 ay yung ibig pumalit sa iyo. Yung gusto pumalit, kailangan mayroon siyang 13 boto. Ngunit pag nakaupo na, hindi kailangan ang 13 to remain in his seat as Senate President. Ngunit ang tanong niyo po, nasa labas si Bato. Assuming, theoretically. Opo. Yun pong sinabi ko ngayong amendment kahapon na kung saan pwede nang bumoto by Zoom or by telecommunication. Yun ba pwedeng bumoto at sasabihin hindi to cast my vote for the Senate presidency? Hindi ko po alam. Dahilan sa yun sa example na binibigay ninyo, nasa labas ng teritoryo ng ating bansa ang isang senador. Kahit ba sa Amerika siya, ay pwede siyang boboto. So, dahilan sa pwedeng by Zoom. So, yan po ang mga tanong na hindi nasagot kahapon. Ayun. Dahil wala bakit. Sa palagay niyo, Sen, sa nangyari kahapon po, nakikita po ng sambayanan na there's too much bending of the law para lang... Hindi, partner, inaprubahan daw eh. Kaya Ang nga. bilis, inaprubahan ka agad ang resolution kasi 13 sila eh. Dating hindi pwede, tapos kanina natulog ka lang saglit, nag-nap time Pwede ka na. na. Pwede na pala. So talagang binakli. Yung, hindi pala binakli, partner. Ano ba matatawag mo doon? Hindi nga binakli kasi aprobado nga ng mayorya. Oo. So pwede na pala yung ganun-ganun Mayorya na sila, lang. majority Oo. wins. Oo. Ay, Sen. Ganun yun. Oo. Ako, hindi ko masagot yan. Ngunit ganito lang po ang masasabi ko. Alam niyo, kaya tayo nagkaganito sa ating bansa ngayon dahil sa feeling of impunity. Bakit nangyayari sa aking tingin itong flood control or yung anomaly sa flood control? Dahil po wala nakukulong sa atin pag lumabag tayo sa batas
walang nakukulong. Kaya kung ikaw ay ibig gumawa ng isang kalokohan o isang krimen, ay hindi ka takot dahil wala namang napaparusahan. Sa akin po, yan ang ating nakikita, yun ang aking napapansin ngayon. Kaya at yan ang dahilan kung bakit nagkakagulo tayo because we do not follow the law. Hindi po tayo sumasunod. Kaya yan, tingnan mo, yan po ang nangyayari sa atin. Okay, isa na lang, former Senate President Rilon, tungkol po sa impeachment. Ano po? Sabi ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, baka magkaroon ng constitutional crisis if someone from the group of Senate President Alan Peter motions na i-dismiss ang impeachment complaint after they convene as an impeachment court. Paanong insight mo doon? Paano pag may bigla na lang tumayo, sabihin, halimbawa si Senator Robin Padilla o si Senator Marcoleta or si Senator Bongo, whoever, I move that we dismiss the impeachment complaint against the Vice President. Itrese sila. O di approve ka ganyan, majority na kagad sila, Senator Drilon. Pwede bang mangyari yun na wala ng hearing, diretso sa dismissal ang impeachment complaint? Sa akin, labag sa ating saligang batas na i-dismiss ang impeachment complaint na walang trial. Maliwanag po sa ating saligang batas. Sinasabi, pag inakyat ng Kamara de Representantes sa Senado ang isang impeachment complaint, dapat magkaroon ng trial forthwith. Huwag din natin makakalimutan yung word na forthwith dahil sa ordinary meaning, forthwith, ibig sabihin agad-agad dapat maglilitisin ang kaso. Hindi po pwedeng i-dismiss. Sang-ayon po ako dun sa opinion ng aking kaibigan si Justice Tony Carpio na hindi pwedeng i-dismiss. Ngunit ang sabi mo, Alvin, kung mayroong 13, pwede pa nilang i-dismiss. Sa akin, wala makakapigil sa 13 na senador na sabihin, dismiss itong kasong ito, walang basihan. Ngayon, dadalhin sa Korte Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador. Dadalhin sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema, oy, mga senador, dapat lilitisin nyo itong kasong ito. Yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Ayaw sumunod ng Senado. Hindi ba magkakaroon ng krisis pag ganun dahil may inutos sa Korte Suprema, hindi sinunod ng Senado. Kumbaga magmamatigas ang Senado, Senator, sabihin ng Senado, impeachment court ka. Yun ang constitutional crisis na mangyayari. Ay sana huwag tayo umabot dun. Huwag na kasi ang gulo-gulo na. Huwag na ng gulo, abot pa ba tayo doon, di ba? Anyway, Senator, maraming salamat po sa oras po niyo. Mabuhay po kayo. Thank you for the insights as always. Sir. And we're looking forward to the book, okay? Thank you po. Yep, thank you. Opo. Maraming salamat. Today. Yan, oh. Thank you, sir. Salamat. Mabuhay kayo. Si former Senate President Franklin Drilon, dating Justice Secretary, dating Senate President, dating Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Naging Chairman din pala siya. Ang naalala ko